Rabies ay isang sakit na kung saan kadalasan nakukuha ito sa agat ng aso, pusa, daga, paniki, or even unggoy na infected ng rhabdovirus. At kapag ito yung pinabayaan, 100% pwede kang mamatay dito. So, nakagat ka na nga ng asong ulol, for example. Siyempre, yung virus na contain ng asong ulol, magta-travel yan sa skin papunta sa ating muscle. And then, in our muscle, magpaparami ang virus na yan. At hindi yan makukontento. Magta-travel yan papunta sa ating utak. Yun talaga yung target ng rhabdovirus. Ang gagawin ng rhabdovirus sa ating brain, magpaparami siya doon. Hanggang sa magdikit-dikit na siya na parang buhangin. We call that negri bodies. Pag tinignan natin sa microscope, aatakihin niya yung neurons natin. Yun yung basic unit ng ating utak. Yun yung lahat na nagpapagana sa buong katawan natin. At syempre, yung bawat bacteria o sakit na virus, may kanya-kanyang specialty yan. Itong rabies, ang inaatake nito kadalasan yung mata natin, yung salivary gland natin, yung sa paglalaway natin, and yung balat natin. Kaya pansin nyo, yung taong may rabies, yung mata niyan tirik na tirik, parang asong ulol. Yung balat niyan dry na dry. At saka naglalaway, na talagang parang aso. Kapag tumagal-tagal, apektado na yung buong katawan natin, even yung paghinga natin talaga. Kaya 100% pwede kang mamatay sa rabies. Pumunta tayo sa stages of rabies. We have incubation period first. Ito yung time na simula nakagat ka ng asong ulol hanggang sa nagparami na yung virus. Pwede itong umabot as long as 2 years na wala kang sintomas. And then doon na papasok yung prodromal phase. Dito sa prodromal phase, meron tayong flu-like symptoms. Masakit ang katawan natin, sinisipon tayo, inuubo tayo. Depende sa prodromal phase. Kung malapit sa ulo yung kagat sa'yo, like example sa balikat, mas mabilis yung prodromal phase. Sa third stage, dito na papasok yung asong ulol phase, yung neurologic phase. Ito, magkakaroon ka na ng confusion, medyo lito-lito ka na. Paralysis, hindi ka na talaga makagalaw. Nahihirapan ka ng huminga. Dito ka na rin nagkakaroon ng hydrophobia o fear of water. Di ba nakakapagtaka? Bakit ka may fear of water kapag mayroon kang rabies? Ang trivia dito sa mga nursing student at medicine student, di talaga sila takot sa tubig. Takot silang lumunok ng tubig. Dahil nagkakaroon sila ng spasm of throat or meron silang dysphagia or difficulty of swallowing. Na isa sa inatake ng rhabdovirus is yung paglunok natin. At lastly, meron na silang hallucination na para silang asong ulol makakilos talaga. And lastly, coma and death. Mamamatay ka talaga. Dahil apektado talaga dito yung paghinga natin. Ito yung importante dito, yung paghinga. Ano-ano nga ba yung mga test para malaman natin kung meron talaga tayong rabies? Una-una sa lahat, makikita naman sa sintomas yan. Sa San Lazaro, napakaraming espesyalistang doktor dyan na makikita pa lang nila sa sintomas na meron ka na talagang rabies. There are some tests na makikita talaga kung meron ka rabies pero hindi natin didiscuss yun. The most importantly talaga dito is makikita talaga natin sa sintomas yan. Sa treatment naman sa rabies, unang-una sa lahat, once makagat ka ng asong ulol, hugasan mo kagad ito sa running water na may sabon na antibacterial at saka mo gamitan ng betadine. After that, pumunta ka na sa pinakamalapit na hospital. As early as March, masaksakan ka na kagad ng rabies immunoglobulin. After that, si doktor magbibigay ng rabies immunization. In this situation, alam naman natin na hindi natin kasalanan kung bakit tayo nakagat ng aso. Sino bang may gusto makagat ng aso? Kaya sana kung meron kang aso, be responsible sa pag-aalaga ng aso. Itali mo yan, ikulong mo yan, huwag mong hayaang gumala yan. Dahil pwedeng makakagat yan. Sa mga asong gala naman dyan, sana yung mga barangay, kunin na lang nila yung aso, i-shelter na lang nila para di na makakagat.